Our second day ganap in Tokyo, Japan. Hello, hello mga mare! Pagising nga namin ng umaga, binuksan ko na itong bintana para makita ni Aizen yung mga sasakyan sa baba. Nagmuni-muni lang kami ng kaunti mga mare pagkatapos nagbihis na kami para ready na gumora. Ito na yung second day outfit ni Daddy, long sleeve and pants. Kay Mami naman, long sleeve and skirt. Kay Aizen naman, polo and pants. Ang una nga namin gagawin ngayon mga mare ay magpapalaundry. Ipapalaundry namin si Blue ni Aizen dahil nga nadumihan. Buti na lang ay may walking distance na laundry dito. Pagkasalang namin sa mga damit, 40 minutes daw yung aantayin namin. Kaya naman umalis na muna kami at babalikan na lang namin yung Blue. Habang naghihintay ng 40 minutes, nakapagpasya nga kami pumunta muna dun sa bilihan ng pancake para makapag-breakfast na kami. At pagdating nga namin sa store mga mare, umaga pa lang sold out na daw anak shoota. Excited pa naman akong kumain ng pancake mga mare. Tong pancake na to ay yung fluffy pancake. So maghanap muna kami ng ibang makakainan. Itong si Aizen nga nagutom na rin. Kaya naman habang naglalakad kami nagtimpla na nga rin ako ng gatas. Gumagamit na nga lang pala ako ng disposable na lagayan ng gatas ni Aizen mga mare kesa naman dalhin namin yung bulky na lagayan niya ng gatas. Medyo mainit nga yung panahon ngayon mga mare, kaya naman bibili muna kami ng payong dito sa may Don Quixote. Sikat na sikat itong Don Quixote sa buong Japan mga mare dahil mura daw yung mga bilihin dito. Para daw siyang one-stop bargain shop, kaya naman inaya ko na si Daddy at pumasok na nga kami nang makita namin kung ano yung mga binebenta nila dito. Sobrang dami nilang binebenta mga mare kaso hindi ko naman maintindihan kung parang saan naka-Japanese kasi lahat. Sa susunod na lang kami mamimili ulit dito kapag bibili na kami ng pasalubong. Ito lang yung binili namin ngayon, payong lang talaga para sa mainit na panahon. At meron nga kaming nadaanan dito nagbebenta ng ganito. Strawberry siya na coated with sugar. Strawberry candy daw yung tawag nila dito. 600 yan nga kada isa dito or nasa 230 pesos. O mahal talaga yung strawberry kahit sa atin nga Naman niya. Ang simple lang ng strawberry na to mga mare pero sobrang nasarapan ako. Kung makakakita pa ako ng ganito sa mga nadadaanan namin, siguradong bibili ulit ako. Meron din kaming nadaanan na food truck na nagbebenta ng ground katsu at yun naman yung in-order ni Daddy. Tinry ko nga din yung binibenta nilang matcha mga mare at eto nga yun. Etong ground katsu ni Daddy mga mare nakapalaman nga sa tinapay at sobrang nagustuhan niya ni Daddy. Nagustuhan ko nga rin yan mga mare, yung hindi ko lang nagustuhan yung in-order naming matcha, hindi naman kasi kami mahilig doon. No, wait. Kung hindi ka talaga mahilig sa matcha mga mare, hindi talaga para sa'yo to. Yung panlasa ko dito mga mare parang dahon na pinakuluan na pinalamig lang. At sobrang napaitan ako, hindi lang ako pati si Daddy. Eto ang si Aizen mga mare, tulog na naman, napakaaga niya kasing nagising kanina. Pagkatapos nga doon, bago kami bumalik dun sa may laundry, dumaan nga muna kami sa may Tendon Tenya. Bumili muna ng pang lunch dito si Daddy mga mare habang kami ni Aizen na naghihintay lang sa harap. Sobrang sakit na ng pa ako dyan mga mare, umaga pa lang. Hindi ko pala kayang ilaban itong boot sa lakaran dito sa Tokyo mga mare. At dahil nga mainit yung panahon mga mare, ang bilis nga rin namin mauhaw kaya naman dumaan muna kami dito sa may vending machine para bumili ng Coca-Cola. Ay, get mo daw. Get mo. Bumili na nga rin pala ako ng ganito sa may Don Quixote kanina mga mare para sa mga paa kong sumasakit na. Umuwi na nga muna kami ng hotel mga mare para dito na mag-lunch dahil sobrang sakit na ng paa ko. Papalitan ko muna yung mga paa ko sa yung sapatos bala. Pagkatapos nga namin magpahinga ng konti mga mare, bumiyahin na nga kami, pumunta nga kami dito sa may Takeshita Street. Sikat ang street na to dahil maraming shop ang nagbabenta ng colorful, wacky na mga outfit. Pero hindi kami pumunta dito para bumili ng mga ganong klaseng mga damit. Pumunta kami dito para mahanap namin yung Lux Lobster. Pero mula sa street na yun, napakalayo pa pala ng Lux Lobster mga mare, sobrang sakit na nga ng paa ko niya. At sa wakas, sobrang haba ng nilakad namin narating na nga namin itong Lux Lobster. Gusto kasi namin matry yung lobster roll nila mga mare dahil sobrang sarap nga daw nito. At eto na nga mga mare, nakakatakam naman yung itsura. Lobster meat siya na nakapalaman sa tinapay. Eto naman yung drinks na in-order ni Daddy, nakalimutan na daw niya kung ano yung tawag, Mariosep. Siksik sa lobster yung tinapay mga mare, sobrang sarap niya. Pero masasarap to kung mainit yung lobster, medyo malamig-lamig kasi nung sinerve nila sa amin. Syempre dahil lobster yan, expect na namin na medyo pricey. Nasa almost 1,000 din yan mga mare converted to peso. Anyway, hanggang dito na lang muna mga mare. Salamat sa panonood. Bye!